Magandang umaga po sa inyong lahat, sa mga magagawa, sa mga kapatid kay Kristo, sa ating pastor, higit sa ating mahal na Panginoon. Ngayong umaga po nito at ay mag-aaral ng mga banal na salita ng Diyos. Noong piniprepare ko po itong ating pag-aaralan ngayong umaga na ito, bigla ko lang naalala yung sinabi ni Brother Jack last Sunday, no? Regarding sa men's department ng ating gawain. Actually, it's very important na dapat mauna talaga yung pagtataguyod ng mga departamento para sa mga kalalakihan sapagkat sila ang puno ng pamilya. Dapat sila yung una sa pag-establish ng department. At napag-usapan na po natin with our pastor at gagawin po natin yan, i-convene po natin yung men's department. Pipili po tayo ng isang leader mula sa ating mga brothers bilang siyang mamumuno doon sa departamento na iyon. Sapagkat ngayong umaga na ito, kapatid, pag-aaralan natin yung tinatawag na Munius Triplex o yung mga tungkulin ng ating mahal na Panginoon Jesucristo noong siya ay nagkatawang tao. Tandaan na ang ating mahal na Panginoon Jesucristo ay ang dakilang Diyos. Amen po ba? The one and only God. At dinagdag niya sa kanyang sarili, sa kanyang pagka-Diyos, ang anyo at kalikasan ng tao. So siya ang unique, no? Unique siyang Diyos sapagkat siya ay Diyos na tao. So kung tao ang ating mahal na Panginoon Jesucristo, of course, meron din siyang tungkulin bilang tao. At may dahilan kung bakit po siya nagkatawang tao. At pag-aaralan natin ngayong umaga na ito, kapatid, ay yung tinatawag nating Munius Triplex or the works of Christ ng ating mahal na Panginoon Jesucristo. At ngayong umaga na ito, we're going to focus on our Lord being the prophet, no? O yung tinatawag nilang mga propeta. Ang doktrina na ito, kapatid, is still under Christology, no? We're still on number 5. Ang tatlong tungkulin ng ating mahal na Panginoon Jesucristo, yung tinatawag nilang Munius Triplex. Pag sinabing triplex, may isip nyo agad tatlo, parang tri, kasi may tayo yung tri dyan eh. No? Ang ating mahal na Panginoon Jesucristo bilang propeta, bilang saserdote o pari, at bilang hari. Pero ngayong umaga na ito, kapatid, we're going to focus on our Lord Jesus Christ being the prophet. No? So ano po yung Munius Triplex? Ang Munius Triplex po ay ganito, ang paniniwala na mayroong isang persona or person at mayroon siyang tatlong tungkulin o tatlong offices sa English. No? So mayroong isang tao, isang person, at meron siyang tatlong tungkulin. Itong persona na ito ay ang ating mahal na Panginoong Jesucristo at meron siyang tatlong tungkulin. Ang pagkatungkulin na yan ay ang pagiging propeta, pagiging pari, at pagiging hari. Isang pinakadakilang katotohanan ng pananampalatayang Kristiyano ay ito. Si Kristo ay naging propeta nung siya ay tao. Naging saserdote siya o pari, o sa English is priest. At yung pangatlo, siya ay naging hari or king. No? Propeta in English is prophet. Sacerdote or pari in English is priest. At hari, of course, in English is king. Nang magkatawang tao, si Kristo, meron siyang tungkulin o layunin. Definitely, hindi po siya magkakatawang tao kung wala siyang layunin. Of course, no? At ang isa sa mga layunin niya ay maging propeta ng kanyang ama sa langit. So ngayong umaga ito, kapatid, let's answer the question, what is Munius Triplex? Ano nga ba ang Munius Triplex? Ito po, kapatid, ay salitang Latino or Latin na ang ibig sabihin ay trifold office o tatlong tungkulin. Yun ibig po sabihin ng Munius Triplex. In one person, Munius, merong tatlong tungkulin. Triplex, no? Ang Munius Triplex ay nagpapakita kung paano tinugunan ni Kristo ang tatlong pangunahing suliranin ng tao bunga ng kasalanan. So,
Kaya niya ginawa itong tatlong tungkulin na ito upang i-address o solusyonan yung problema ng tao sa kanyang pagkakasala. So, meron kinalaman ito sa pagkakasala natin, meron itong kinalaman sa kasamaan natin ng ating mga puso, at meron itong kinalaman sa kaligtasan naman natin bilang mga makasalanang tao. Bilang tao, kapatid, meron tayong tatlong problema. Ano yung tatlong problema ng tao? Ito. Ang tao sa kanyang natural na estado ay may kamangmangan o mangmang sa mga bagay na may kinalaman sa Diyos. Pag sinabing mangmang, kapatid, wala silang alam spiritually tungkol sa mga gawain at tungkol sa mga bagay na may kinalaman sa Diyos. Pangalawa, ang tao ay likas na makasalanan. Ang tao ay laging nagkakasala. At kung tayo ay nagkakasala, meron po tayong problema. Di ba? Pinag-aralan natin na sa hustisya, kapag may tao gumawa ng kasalanan, ano yung katampatang hatol sa kanya upang magkaroon ng hustisya? Pag may kasalanan, may kaparusahan. Di ba? Tama ba yun? Fear ba yun? Yes. Ang tawag dyan ay justice. No? Hustisya. Pag may ginawang kasalanan, let's say ang senador ay nagnakaw sa kaban ng bayan, kailangan siya ay maparusahan, siya ay mapakulong. Amen po ba? Kung hindi siya napapakulong, nasa yung hostisya. Diba? Yun yung sinasabi natin lagi. So, tao ay mangmang at laging nagkakasala. Bakit? Kasi meron pangatlong problema. Tayong lahat ay alipin ng kasalanan. Pag sinabi pong alipin ng kasalanan, hindi yung like sunod-sunod tayo sa kasalanan. No. Ang interest o yung desire ng ating puso ay yung paggawa ng kasalanan. For instance, sa harapan ng isang taong mangmang at isang taong makasalanan, bibigyan mo siya ng Biblia at bibigyan mo siya ng red horse sa harapan ng tao nito. Ang tao sa kanyang natural na estado, anong pipiliin niya? Yung Biblia or yung red horse? Of course, kasi ang tao nga sa kanyang natural na estado ay alipin ng kasalanan. So lahat ng desisyon niya sa buhay, laging may kaakibat na pagkakasala. Sapagkat siya ay alipin ng kasalanan. Of course, kung ikaw ay alipin ng kasalanan, ano yung kabayaran ng kasalanan? Kamatayan. Diba? Yun yung dahilan kung bakit ang tao ay patuloy pang namamatay. Hanggang sa mga oras na ito, tayong mga tao na nilikha ng Diyos na supposedly ay maghahari na kasama niya, ay namamatay. Bakit? Kasi tayong lahat, again, ay alipin ng kasalanan. Ito tatlong problema ng tao na ito, yung tinatawag natin the problem of man or the depravity of man sa kanyang natural na estado, ay nananatili hanggang sa mga oras ng mga Hudyo noong unang panahon. Kaya nga, itong problema na ito ay kailangang masolusyonan. Anong ginawa ng Diyos? Of course, may problema, God will make a way. Gumawa siya ng paraan. Anong paraan na ginamit niya? Ang kanyang tugtong na anak mismo ay kanyang sinugo sa mundong ito at nagkatawang tao. No? Ano yung kamangmangan, kapatid? Ang ibig sabihin ng kamangmangan is, ang tao sa kanyang natural na estado, tayong lahat ay bulag sa katotohanan. Sabi sa Biblia, lahat ng mga tao sa kanyang natural na estado ay walang gustong gawin, kundi yung mga bagay na laban sa Diyos. Kaya ngayong pangalawa, kung ang tao ay mangmang, natural, ang pagkakasala naman ay tayong lahat ay nagkakasala laban sa banal na Diyos. No? At yung pangatlo, yung pagkaalipin sa kasalanan, tayong lahat ay alipin ng kapangyarihan ng kasalanan, ng dyablo at ng mundong ito. Sabi nga ni Pablo sa Ephesians chapter 2 verse 1, ang dahilan kung bakit ang tao ay nananatiling patay sa espiritu, bagaman siya ay buhay sa pisikal, siya ay patay sa espiritu, it is because ang tao sa kanyang natural na estado ay alipin ng kanyang sariling laman, ng kasalanan, ng dyablo at ng mundong ito. Tatlong makapangyarihang elemento ang nagpapanatili sa ating patay sa harapan ng isang banal na
Diyos. Kaya nga, kailangan may gawin ang Diyos sa buhay natin upang mangyari nawa ang pagliligtas niya sa mga tao makasalanan. So isa sa mga ginawa ng ating mahal na Panginoon Kristo nung siya ay nagkatawang tao, siya ay naging propeta para sa atin. Hindi lamang sa mga Hudyo na kanyang naranasan noong unang panahon, na kanyang nadatnan noong unang panahon, bagkus siya ay nagkatawang tao upang ang kanyang pagsasalita, again, to the word there, ang kanyang pagsasalita, kasi ang prophet means mouthpiece, kapatid. Ikaw ang magiging mouthpiece ng Diyos. Ang kanyang pagsasalita ay maging katotohanan. Okay? Remember that. Kaya naging tao ang ating mahal na Panginoon Kristo upang sa tuwing siya ay nagsasalita, ang kanyang salita ay maging katotohanan. Kaya yung dahilan ko bakit meron kayong mga Biblia ay dahil naging propeta ang Panginoong Kristo. Tingnan mo na natin, kapatid, ano ibig sabihin ng isang propeta. Noong unang panahon, kapatid, bago mamatay si Moises, nangako ang Diyos sa kanya. Si Moises, kilala niyo po ba siya? Siya yung propeta ng Diyos na nagsulat ng first 5 books of the Bible, o yung tawag nating Torah. No? Genesis, Exodus, Leviticus, Deuteronomy, Numbers. No? Yung tatlong libro na yan, kapatid, ang nagsulat niyan ay si Moises. Si Moises, kapatid, ay ang propeta ng Diyos na ginamit niya upang mapalaganap ang mga batas ng Diyos dito sa mundong ito. At si Moises, kapatid, ay matanda na at malapit ng mamatay. At nangako ang Diyos kay Moises, at basahin natin yung umaga na ito sa Deuteronomy 18 verses 15 to 18. Sabi dito ni Moises, "Palilitawin ng Panginoon mong Diyos para sa iyo ang isang propeta na gaya ko mula sa iyong sariling mga kapatid." Ito yung habilin niya sa mga maiiwang mga Israelita. Marami na siya mapatay dito. "Sa kanya kayo'y makikinig," sabi niya sa mga Israelita. Sabi niya sa mga Israelita nakalabas mula sa Ehipto, ang Diyos daw ay magbibigay sa kanila ng isang propeta at ang buong bayan ng Diyos ay makikinig sa propetang ito. Ito ang inyong iniling sa Panginoon mong Diyos sa Horeb, sa araw ng pagtitipon ng iyong sabihin, huwag mong muling iparinig sa akin ang tinig ng Panginoon mong Diyos na ipakita pa sa akin itong malaking apoy upang huwag kayong mamatay. Ito daw yung kahilingan ng mga Israelita, katuparan ng kahilingan ng mga Israelita na magbibigay ang Diyos ng isang propeta sa kanila na kanilang papakinggan. No? 17, "At sinabi ng Panginoon sa akin, tama ang sinasabi nila." So, ang hiling ng mga Israelita, "Panginoon, bigyan mo kami ng propeta upang hindi na namin makita pa yung apoy." Diba? Ang Diyos ay nagsasalita sa kanila ng diretsyo noong unang panahon, either sa pamamagitan ng anghel or the angel of the Lord, or sa pamamagitan ng isang nagliliyab na apoy. Diba? Dahil yun yung kabanalan ng Diyos. Huwag mo nang gamitin pa yung apoy, Panginoon. Gamitin mo isang tao, isang propeta. Yun yung kahilingan nila. Sabi ng Panginoon kay Moises, tama nga naman sila. Gusto nila ng tao na propeta? Sige, ibibigay ko sila ang isang tao na propeta. Ano ginawa ng Panginoon sa 18? "Ako'y hihirap para sa kanila," sabi ng Panginoon, "ng isang propeta na gaya mo," na gaya ni Moises, "mula sa kanilang mga kapatid, at aking ilalagay ang aking mga salita sa bibig niya," ng propeta na ito, "at kanyang sasabihin sa kanila ang lahat ng aking iuutos sa kanila." Ito ang pangako ng Diyos sa mga Israelita, na ang Diyos daw ay magbibigay ng propeta na tao na pwede nilang makausap, na hindi sila matatakot at mamamatay. Naalala niyo si Moises, nang luwapit siya doon sa burning bush, natakot siya. Amen po ba? Nung kinausap siya ng Panginoon sa pamamagitan ng burning bush, natakot siya. Ayaw na nila yun. Ayaw na nilang maranasan yun. Kung sila lang maranasan yun, yung isang propeta na pwede nilang makasalaguhan, yung pwede nilang makausap, yung pwede silang magtanong na hindi silang matatakot. So nabigay nga ng propeta ang Panginoon. Maraming mga popular na mga propeta. Pero isa sa mga pinaka-popular na propeta si Isaiah,
Si Ezekiel, si Jonah, si Daniel. Yan, yun yung mga propeta na popular sa mga Israelita. Pero after 400 years, kapatid, mula nung namatay ang pinakalas na prophet ng Panginoon, ang mga Israelita, kapatid, ay nawalan ng propeta for 400 years. Wala silang propeta, so hindi nila alam kung ano yung gagawin nila. Ano yung ginawa ng Panginoon? Nagpadala siya ng propeta after 400 years. Alam niyo ba sinong propeta ang kanyang pinadala? Ang ating mahal na Panginoong Jesucristo. Kaya sabi sa Acts chapter 3 verse 22, sabi sa ni Pedro, tunay na sinabi ni Moises, ang Panginoong Diyos ay, again, he's quoting Deuteronomy 18. He's quoting the same verse sa Deuteronomy 18. Yung pangako ng Diyos na magbigay siya ng propeta. Ang sabi ngayon ni Peter, sabi niya, eto na, ang katuparan ng Deuteronomy 18. Sabi dito, tunay na sinabi ni Moises, ang Panginoon mong Diyos ay pipili para sa inyo ng isang propeta gaya ko mula sa inyong mga kapatid. Again, same pagkakasabi ni Moises noong unang panahon, same na kinote ni Peter. At sino daw itong propeta na ito na pinangako noong unang panahon? Ang ating mahal na Panginoong Jesucristo. Same din na kinote ni Stephen, the first martyr of the church, sa Acts chapter 7. Sa Stephen sa Acts chapter 7, verse 37, sabi nito, ito ang Moises. Sabi niya sa mga Hudyo na kanyang kaharap. Kalaban niya yung mga Hudyo na yan eh. Kaharap din niya dito ay si Saulo, kapatid na after a few years, siya ang magiging si Pablo. So si Stephen ay nangangaral sa harapan ng mga Hudyo. Sabi niya, ito ang si Moises. Kasi si Moises, kapatid, ay parang iniidolo ng lahat ng mga Hudyo noong unang panahon. Siya yung tinatawag ng dumb prophet talaga, si Moises. No? Sabi niya, ito ang Moises, sabi niya, na nagsabi sa mga anak ng Israel, pipili sa inyo ang Diyos ng isang propeta mula sa inyong mga kapatid, gaya ng pagpili niya sa akin, sabi niya. He is quoting Moises again sa Deuteronomy 18. Stephen and Peter, and they're all pointing to this prophet. Ano yung pangalan niya? Mahal na Panginoong Jesucristo. Siya ang tinutukoy nilang propeta na pinangako daw ng Diyos noong unang panahon sa Deuteronomy 18. So ano nga ba yung ginagawa ng isang propeta? Alam niyo ba kung yung ginagawa ng isang propeta? The word prophet again first means mouthpiece. Pag sinabi mouthpiece, kapatid, ikaw ay ginagamit na pangsalita. So ang Diyos ay nasa langit, ganyan po ba? Pag nagsasalita ang Diyos, gagamit siya ng kanyang tagapagsalita o yung kanyang mouthpiece. At tawag sa mga tagapagsalita ng Diyos noong unang panahon ay mga propeta. Paano mo malalaman ng propeta ay galing sa Diyos? Kapag totoo yung kanyang mga sinasabi. Kasi ang Diyos ay hindi magsisinungaling. Pag sinabi ng propeta na magugunaw ang Israel, after 2 weeks, ito'y mangyayari. Kasi kung hindi ito mangyayari, ibig sabihin, huwag yung propeta na yun, hindi siya totoo. Amen po ba? Kasi marami po mga tao ngayon na nagsasabi na sila daw ay mga propeta ng Diyos, pero kapag sila ay nagpo-propesya, hindi naman nangyayari. No, ang dami mga propeta na nagsasabi na itong tao na ito na humahabol ng presidente ay magiging presidente, pero matatalo sa eleksyon. Di ba? Pwede ba natin sabihin na sila yung mga huwad na mga propeta? Yes. Sapagkat kung sinasabi nila sila yung propeta ng Diyos pero hindi nangyari yung kanilang sinabi, ibig sabihin hindi katotohanan yung sinasabi nila, ibang Diyos yung gumamit sa kanilang mga bibig. Amen po ba? Pero kung ang Diyos ng Israel, ang Diyos na ating pinaglilingkuran ay ginamit ang ating bibig bilang kanyang propeta, ang ating mga sasabihin ay katotohanan at mangyayari. Amen po ba? Okay, so ano nga ba ang propeta? Sa Lumang Tipan, kapatid, or the Old Testament, ang propeta ay ang una, tagapagsalita ng Diyos. Ibig sabihin, he is the mouthpiece of God. Pangalawa, ito yung tagapagpahayag ng kanyang kalooban. Kung ano man yung nais na mangyari ng Diyos, gagamitin niya ang kanyang propeta bilang kanyang tagapaghayag ng kanyang kalooban. Pag nais ng Diyos na gunawin ang Sodoma at Gomora, gugunawin niya ang Sodoma at Gomora. Gagamit siya ng isang tao na maghahayag sa mga tao na ito na gugunawin niya itong mga syudad na ito. Ginawa ba ng Diyos na ginunaw niya ang Sodoma at Gomora? Oo, nagpadala siya ng anghel, di ba?
na nagsabi sa kanila. Pero hindi sila naniwala sa mga anghel na ito. Bagkus pinervert pa nila yung mga anghel na ito. Ganyan kasama ang syudad ng Sodoma at Gomora. Pangatlo, ang propeta ay pwede natin gawin, sabihin na tagapagturo ng katotohanan. Tulad ni Pablo noong unang panahon na naging propeta din ng Diyos, siya ay tagapagturo ng mga katotohanan ng Diyos. At ang pang-apat, tagapagbabala laban sa kasalanan. Noong una pa ng kapatid, ang mga hari na hinihirang ng Diyos para sa Israel ay mga tao din kamukha natin. Kahit sila yung mga hari at nasa katungkulan, mga marurunong, may mga estado sa buhay, ngunit hindi po sila excuse sa paggawa ng kasalanan. Nagkakasala pa rin sila. Kahit si Haring David, na isang hari na laging nagpupuri, nagpapasalamat, very grateful sa ginawa ng Diyos para sa kanyang buhay, ay nagkasala. Why? Dahil tayo mga tao sa ating natural na estado ay tunay na makasalanan. Tayo ang naghahari sa atin ay ang ating laman. No? So, para ituwid ng Diyos yung pagkakamali ng isang tao, siya ay magpapadala ng kanyang propeta. So, yung mga propeta yung magsasalita sa mga hari na sasabihin, Hari, mali ang iyong ginagawa. Pinapasabi ng Panginoon na dapat huwag mong gawin yung mga bagay na yan, or else gugunawin ng Panginoon ang bansang Israel. Nasa hari na lang kung susundin niya at paniniwalaan niya ang propeta ng Diyos o hindi. So yung mga propeta, kapatid, ay ang tagapagsalita ng Diyos, tagapagpahayag ng kanyang kalooban, tagapagturo ng katotohanan, at tagapagbabala laban sa kasalanan. Pero alam niyo ba, yung sinasabi ng New Testament tungkol sa ating mahal na Panginoong Jesucristo bilang propeta, diba? Ngunit si Jesus, kapatid, ang ating mahal na Panginoong Jesucristo ay higit pa sa isang propeta. Bagamat siya ay Diyos, higit pa siya kaysa sa propeta. Kasi, kapatid, hindi lamang siya tagapagsalita ng Diyos. Hindi lamang siya nagsasalita para sa Diyos, di ba? Hindi lang siya ganoon. Siya mismo ang salita ng Diyos. He is the person of the Word of God. The Word, ang salita ng Diyos was personified. Ang pinagkaiba ng Christianity sa mga ibang reliyon, ang Muslim faith, kapatid, meron silang Diyos at meron salita ang kanilang Diyos, which is ang Biblia. Ang Biblia is also sacred as their God. No? So, hindi siya pwedeng sirain, punitin, or sunugin. Kung ano mga Biblia natin, bawal din natin gawin yan, kapatid. It is a sin. Why? Because the God and His Word are one. Amen po ba? Kung nagsalita ang Diyos, siya yun. Amen po ba? Kasi galing sa Kanya. Kung nagsalita siya, He and His Word are one. Kaya ang Biblia ng mga ibang reliyon, hindi siya pwedeng sunugin. Kasi pag sinunog mo yung Biblia, atin mo na mong binlaspheme in ginu. Pero what is the difference between Christianity and other religions? In Christianity, the Word, ang salita ng Diyos, is not just written in our books. It was made flesh. Basahin natin, kapatid, sa John chapter 1. In the beginning was the Word. Ang sa ay ang salita. Kailangan natin ito. At ang salita ay kasama ng Diyos. Meaning this Word is distinct from the Father. Iba siya. And the Word itself is God. Okay? The Word and God is one. Amen po ba? So, He is God also. However, kung babasahin mo yan sa John, we're still talking about the Word. Okay? Sa John chapter 1, punta tayo sa 14. And the Word was made flesh. Basahin natin, at naging tao ang salita. No? Ito itong salita na ito, that is one with God, became flesh at tumahang kasama natin. That's why Jesus is more than just being a prophet. No? Tagapagsalita ng Diyos. He is not just being the mouthpiece of God. He is God Himself.
Siya mismo ang Diyos na nagpahayag sa kanyang sarili. Ayan po ba? So ang pinagkaiba ng ating mahal na Panginoong Kristo sa mga ibang propeta, bagamat siya ay propeta, hindi siya naging tagapagsalita lamang ng Diyos. Siya mismo ang Diyos na nagsasalita. Okay? Ang propeta noong unang panahon, tao sila na ginamit ng Diyos upang magsalita. Itong ating mahal na Panginoong Kristo, siya mismo ang Diyos na nagsasalita. Sapagkat siya ang salita na nagkatawag tao. Sa Hebrews chapter 1, verse 1 to 2, kapatid, basahin natin. Noong unang panahon ng Diyos, inisalita sa ating mga ninuno sa iba't ibang panahon at sa iba't ibang paraan sa pamamagitan ng mga propeta. Amen po ba? Ngunit, sabi niya sa verse 2, ngunit sa mga huling araw na ito, ay nagsalita siya. Ang Diyos ay nagsalita mismo sa atin sa pamamagitan hindi na ng isang propeta, kundi sa pamamagitan na ng anak. The Son here is the same that is in John chapter 1, which is the Word. Kung titignan ninyo, Hebrews chapter 1 and John chapter 1 is just the same. Nagsalita na siya nga sa atin sa pamamagitan ng anak na kanyang itinalagang tagapagmana ng lahat ng mga bagay na sa pamamagitan din niya ginawa ang buong sanlibutan. So He was there during creation. No? Because if God did not speak words during the creation, walang malilikha. So again, ang huling propeta ng Diyos na naging ating pinaksandalan ng katotohanan ay ang ating mahal na Panginoong Jesucristo. Because He is not just a man speaking, but He is God Himself speaking to us in the flesh, kapatid. Okay? Naintindihan po ba? Yung pinagkaiba niya sa mga ibang propeta. Mga ibang propeta, tao lamang siya na ginamit ng Diyos upang magsalita kung ano man yung nais sabihin ng Diyos sa mga tao nito. Ngunit ang mahal na Panginoon Kristo bilang representante ng Diyos na hindi natin nakikita, siya ang nagsasalita bilang salita mismo ng Diyos. He is God Himself speaking. Ang sukdulang kapahayagan ng Diyos ay hindi isang mensahe, kapatid. Ang Diyos ay nagpahayag sa atin hindi bilang isang mensahe, kapwa ng mga Biblia natin, kundi ang Diyos ay nagpahayag sa atin bilang isang persona. He is a person that we talk with, nakipagrelasyon tayo sa Kanya. Kumain tayo, kasama siya. Uminom tayo, nakasama siya. Nagdalamhati siya, nakasama natin. Hinugasan niya ang ating mga paa. Niligtas niya ang babaeng patutot mula sa pagbabato ng kanyang mga nagpaparusa sa kanya. Itong tao na ito na ating nakasama ay isang persona na ating nakarelasyon. Amen po ba? At itong tao na ito, itong salitang ito, itong propeta na ito, ay walang iba kundi ang ating mahal na Panginoong Jesucristo. Ano ginawa ng Panginoon? Ano ginawa ng Diyos? Lahat ng nais malaman ng tao tungkol sa Diyos, si Kristo ang nagpahayag sa atin. Sabi ni Pablo, God was manifested in the flesh. Why is that? Because God was what? Pag sabi manifested, what does it mean? Kapag pag may saging at meron pa siyang balat, hindi mo pa alam kung anong nasa loob. Yan po ba? Para natin ma-manifest kung ano yung nasa loob ng saging, babalatan mo. Ganyan ang ginawa ng Diyos. Ipakita niya ang kanyang sarili sa pamamagitan ng pagiging tao. Okay? Kaya sa John chapter 14 verse 9, sabi dito, sinabi sa kanya ni Jesus, si Felipe ito, kapatid. Si Philip, actually, nagkakamali ako. Ilang Sundays, parang natatanda ko siya, sabi ko Thomas, pero this is Philip. Si Philip, kapatid, sabi niya, Panginoon, pakita mo sa amin ang Ama. Diba? Kasi sinasabi niya, ang Diyos ay ang Ama. Panginoon, ipakita mo sa amin ang Ama. So this is the first revelation, one of the revelations of Christ, na sinasabi na, ako nga ay Diyos. Ang sabi niya dito, kay Felipe, sinabi sa amin ni Jesus,
Mahabang panahon na ako'y kasama ninyo, sabi niya kay Felipe, at hindi mo na ako nakikilala, Felipe. Nais mong makilala ang Ama, nais mong makilala ang Diyos, pero hindi mo ako nakikilala, sabi niya. Ang nakakita sa akin ay nakakita sa Ama. This is affirming that He is God in the flesh. Amen po ba? And if we are looking into Christ, then napahayag na si God sa atin. Kung paano natin nakikita si Kristo bilang Diyos, at di mo naman, ingit mo naman, ingit paing banwa. No? Paano mo nasabing ipakita mo sa amin ang Ama? Sabi niya, tagal mo lang kasama. I am God manifested in the flesh. No? So, ito yung kalokohanan. Na ang ating mahal na Panginoon sa Kristo ay hindi lamang propetang tagapagsalita ng Diyos, kundi siya mismo ang salita ng Diyos na ginamit upang makilala natin ang totoong Diyos. Amen po ba? Hindi lamang po natapos doon sa nabuhay si Kristo sa mundong ito ang kanyang pagkapropeta. Hanggang sa mga oras na ito, siya pa rin ay propeta sa atin. Naniwala po ba kayo doon? Hanggang ngayon, hanggang sa mga oras na ito, ang ating Panginoon sa Kristo ay nananatiling propeta sa atin. No? Hindi natapos sa kanyang pagiging propeta sa kanyang pag-akyat sa langit. Kasi, every time na ginagawa natin itong mga bagay ito, kapag ang salita ng Diyos ay tapat na ipinapangaral sa pulpito na ito, si Kristo mismo ang nagsasalita sa kanyang iglesia. No? So ako bilang ginagamit ng Diyos ngayong umaga na ito ng papahayag ng katotohanan ay isang propeta na ginagamit ng Diyos na bilang kinatawan ng ating mahal na Panginoon Kristo na nagsasalita sa inyo ngayong umaga na ito. So hindi lang ako ang nagsasalita dito, kundi ang nagsasalita rin dito ay ang ating Panginoong Jesus. Dahil ang mga sinasabi ko sa inyo ay galing din sa mga sinabi ng Panginoon sa atin sa Biblia. Amen po ba? So hanggang sa mga araw na ito, siya pa rin ay nananatiling propeta sa bawat isa sa atin. Okay? Amen po ba? Niniwala po ba kayo doon? Ang tunay na pagkakakilala sa Diyos ay matatagpuan lamang sa ating mahal na Panginoong Jesucristo. Balik sa Deuteronomy 18. Ang sabi dito ng mga hiling ng mga Israelita sa Diyos, gusto nilang makilala ang Diyos sa pamamagitan ng isang propeta. Anong ginawa ng Panginoon? Siya mismo. Siya mismo ang bumaba sa mundong ito bilang propeta upang ipakilala ang kanyang sarili. Mas masanting kaysa ganun gumamit siya pangaliwang tao, yan mismo, may katawan niyang tao upang pakilala niya ang kanyang sarili. In the person of our Lord Jesus Christ. Bakit kailangan maging propeta ng ating mahal na Panginoon sa Kristo? Dahil tayong lahat ay bulag sa katotohanan. Tayong lahat hindi natin siya kilala. Tayong lahat hindi natin alam yung mga bagay na may kinalaman sa Diyos. Dahil bulag tayo sa katotohanan, kailangan natin ng propeta. Kailangan natin magsalita ang Diyos sa atin. Kailangan ituwid tayo ng Diyos. Kailangan pakayagan tayo ng Diyos sa katotohanan. At swerte tayo, kapatid, na minamahal tayo ng Diyos at kinakabagan tayo ng Diyos. Why? Kasi hindi lamang siya nagpadala ng isang taong propeta kamukha ni John the Baptist, na isang tanyag na propeta bago ang ating mahal na Panginoon sa Kristo, o si Hezekiah bago siya, kundi siya mismo ay bumaba sa mundong ito at pinahayag niya ang kanyang sarili. Amen po ba? Kaya nga nung siya, bago siya ipako sa krus, siya ay nanalangin para sa atin. Ano yung panalangin ng ating mahal na Panginoon sa Kristo sa John chapter 17, verse 3-8? Nanalangin siya dito bilang isang pari. Pero tingnan natin kung ano yung sinasabi niya. Sabi niya dito sa John chapter 17, verse 3-8, at ito, sabi niya, ang buhay na walang hanggan. Sabi niya sa Ama. Nanalangin siya dito sa Ama. Okay? Ang panalangin ng ating mahal na Panginoong Jesucristo dito sa Ama, Ama, i-restore mo yung aking dating estado. Ibigay mo sa akin yung dati kong glory.
Kasi di ba, ano ginawa ng mahal na Panginoon sa Kristo nung katawa siyang tao? He humiliated Himself. The humiliation of Christ. Yung glory niya ay isinagtabi niya muna at nagkatawang tao siya. That's the humiliation of Christ. So ito yung panalangin niya ngayon, hindi lang para sa kanyang sarili, kundi para sa atin. Meron siyang panalangin para sa kanyang sarili upang mapangalagaan tayo. At basahin natin yung umaga na ito. Ito ang buhay na walang hanggan. Sabi niya, na ikaw, sabi niya, ay makilala nila na iisang Diyos na tunay, which is ang Ama sa langit, at hindi natapos doon, kapatid. Hindi natapos doon na ang Ama lamang, at si Jesucristo na iyong sinugo. Ito ang sinasabi ng ating mahal na Panginoong Jesucristo, na ipinahayag niya, hindi lamang siya bilang sinugo ng Diyos, kundi ipinahayag niya mismo the embodiment, the nature of God Himself. Siya ang nagpahayag, siya ang nagpakilala sa atin, sa Diyos. At kaya kilala natin ang nag-iisang Diyos ay ito'y dahil sa Kanya. At dahil din sa Kanya, nakilala natin ang tunay na Diyos. Tayo ngayon ay mayroong buhay na walang hanggan. Sapagkat ito ang totoong buhay na walang hanggan, sabi ni Kristo. The moment na makilala mo ang tunay na Diyos, that is the start of your eternal life. Kaya wala tayong takot sa kamatayan, amen po ba? Kasi pag nakilala na natin si Kristo, yun yung umpisa ng ating buhay na walang hanggan. Kahit anong mangyari, meron tayong buhay na walang hanggan sa piling ni Kristo, amen po ba? So ito yung sinabi niya, ito ang buhay na walang hanggan, sabi niya sa Ama, na ikaw ay makilala nila, tayong lahat, na iisang Diyos na tunay at si Jesucristo na iyong sinugo. Ito yung panalangin niya para sa kanyang sarili. Niluwalhati kita, sabi niya sa Ama, pagkatapos ko ng gawain, ibigay mo sa atin. So, meron siyang mission ng ating palamahal Panginoong Jesucristo at ginampanan na niya ang kanyang mission. At ngayon, sabi niya, ito yung panalangin niya para sa kanyang sarili. At ngayon, sabi niya, Ama, luwalhatiin mo ako sa iyong harapan ng kaluwalhatiang aking tinaglay. So, meron siyang dating kaluwalhatian na kamukha ng kaluwalhatian ng Ama na kanyang tinaglay. No? Sa harapan niya, ibalik mo na sa akin yung kaluwalhatian na yun. Sabi niya sa Ama, na aking tinaglay sa harapan mo, at itong kaluwalhatian na ito ay bibigay lamang niya sa oras na yun, doon lamang niya naitaglay, noong mga oras na yun, no. This is the glory that was with Him before the foundation of the world. That is also affirming that He is God Himself. Amen po ba? Sabi niya dito, Ama, luwalhatiin mo ako sa iyong harapan ng isang kaluwalhatiang aking tinaglay sa harapan mo, bago nagkaroon ng sanlibutan. Bago nagkaroon ng sanlibutan, ang anak, ang salita, ay mayroong kaluwalhatian gaya ng kaluwalhatian ng Ama sa langit. 6. Ipinahayag ko ang iyong pangalan. Di ba sabi kanina kay Felipe? Felipe, kung nakita mo na ako at di mo niyang ikiting, ibak yung banwa. Why? Because He is the embodiment of God Himself. Amen po ba? He is the Word that was made flesh. At kung nagsasalita ang Panginoon Kristo, He is God talking Himself. That's Hebrews chapter 1, verse 1 to 2. He is God talking. Hindi po siya prophet talking, no. He is God talking. Because He is a prophet, He is also God talking. Sabi niya, pinahayag ko ang iyong pangalan. Sabi niya, because He is a prophet. Sa mga taong ibinigay mo sa akin ng Spirit, John chapter 6, may mga tao na ibinigay kay Kristo, pero mga tao na hindi ibinigay sa Kanya. Yung mga ibinigay kay Kristo, sila yung kusang lalapit sa Kanya. Naniniwala ba kayo na kayo ay regalo ng Ama sa Kanyang anak? We are the love gift of the Father to the Son. And if you believe in that doctrine, kapatid, that you are the love gift of the Father to the Son, then you have eternal life. Amen po ba? Because kung iniregalo ka ng Ama sa anak, ibig sabihin ng anak ay pangangalagaan ka. Amen po ba? Kaya sabi ng Panginoon Kristo nung sinabi nilang lahat ng ibinigay sa akin ng Ama, ni isa ay wala akong itataboy.
ikaw ay regalo ng Ama sa kanyang anak. Sabi niya dito, ipinahayag ko ang iyong pangalan sa mga taong ibinigay mo sa akin. Sabi niya, mula sa sanlibutan, sila ay sa iyo at sila'y ibinigay mo sa akin at tinupad nila ang iyong salita. Why? Bakit ito nasasabi ng Panginoon sa Kristo na tinupad nila ang mga salita ng Diyos? Because kung ano man yung iniutos ng Panginoon sa kanila, ginagawa nila. Sino ba si Kristo? Ang salita ng Diyos. He is the Word Himself. At itong mga tagasunod ng Panginoon sa Kristo, tinutupad nila hindi lamang ang mga sinasabi ng Panginoon, kundi ang sinasabi din naman ng Diyos sa langit. Ngayon ay nalalaman nila na ang lahat ng mga bagay na binigay mo sa akin ay mula sa iyo. Sapagkat ang mga salitang ibinigay mo sa akin ay ibinigay ko sa kanila. That is being a prophet. Amen po ba? Pag ginamit ka ng Diyos bilang tagapagsalita, lahat ng mga salitang ibinigay kay Kristo ay ibinigay sa mga tao at kanilang tinanggap at katotohanang nalalaman na ako ay nagmula sa iyo at naniwala silang ikaw ang nagsugo sa akin. Paano natin daw malalaman na ang isang propeta ay galing sa Diyos? Kung ang propeta na ito ay nagsasabi ng katotohanan at nangyayari ang kanyang mga sinasabi. Sabi niya kay Pedro, Pedro, you will betray me 3 times. Nangyari ba yun? Nung sinabi niya, isa sa inyo, nung sila yung kumakain nung Last Supper, sabi niya, isa sa inyo ay ibibetray ako. Nangyari ba yun? Yes. And why is that? Because Jesus is not just the prophet, but He is also God Himself. Yes, omniscience. Alam niya lahat ng bagay. Alam niya yung mangyayari. Of course. So itong mga sinasabi niyang ito, kapatid, ay pinaniniwalaan ng mga tao at nalaman nilang, totoo nga, na si Kristo ay galing sa Diyos. Thus, siya ay Diyos. Okay? Ang nagbukas ng bulag na mata ng mga tao ay ang propeta si Kristo. Kaya sabi ni Pablo sa 1 Corinthians 2:14, ito yung problema ng tao. Ngunit ang taong hindi ayon sa Espiritu ay hindi tumatanggap ng mga bagay ng Espiritu ng Diyos. Sapagkat ang mga iyon ay kahangalan sa Kanya at hindi niya iyon nauunawaan. Kasi ang tao sa kanyang natural na estado ay bulag sa katotohanan. So kailangan mayroong propeta na magpahayag sa Kanya ng katotohanan. Noong unang panahon, si Kristo ang nagpahayag ng katotohanan. Sa mga oras na ito, ang Espiritu Santo na ang nagpapahayag sa atin ng katotohanan. Gamit ang mga salita ng Panginoong Jesucristo. Kahit ilang beses ako mangaral dito ng mga salita ng Panginoon, kahit ilang beses po kami mangaral ng pastor ng mga salita ng Diyos dito sa pulpito na ito, kung hindi gagalaw ang Espiritu Santo sa inyong buhay, hindi niyo po ito mauunawaan. Naiintindihan mo bilang konsepto, pero hindi mo ito maisa sa puso. Dahil wala tayong Espiritu Santo sa buhay natin. Kaya ang dalangin ko na tayong lahat na narito ay puspos ng banal na Espiritu na siyang gumagalaw sa buhay natin. Okay? Upang hindi po tayo manatiling bulag sa katotohanan, kundi tayo manatiling nasa presensya at biyaya ng Diyos. Hindi lamang yung kapatid sa 2 Corinthians chapter 4, verse 4 to 6, lagi itong kino-quote ng ating pastor. Ito sinabi ni Pablo, meron tayong kalagayan. Sa kanilang kalagayan, pinulag ng Diyos na sanlibutan ito, which is ang diablo, ang pag-iisip ng mga hindi mananampalataya. Makikita mo dyan, kapatid, na mayroong reaksyon. Yung mga hindi nananampalataya ay mga bulag sa katotohanan dahil binulag sila ng diablo. At nalaman din natin na hindi lamang sila binulag ng diablo, kundi meron din silang kondisyon sa kanilang laman. At ang mundong ito ay patuloy na inaakit sila sa kasamaan, the 3 superpowers. Upang huwag nilang makita ang liwanag ng Ebanghelyo ng kaluwalhatian ni Kristo na siyang larawan ng Diyos. Nakita nyo?
Napakaganda ng napakaganda ng poetry, di ba? Ang sabi ng mga Israelita noong una pa lang, Panginoon, magpadala ka ng propeta na pwede namin makasalamuha, na pwede kami makipagrelasyon sa Kanya. Ano yung ginawa ng Diyos? Dahil yung mga propeta na Kanya pinapadala ay mga tao lamang at nagkakasala, siya mismo ay nagkatawang tao upang maging propeta at nagsalamuha natin siya, nakipagrelasyon tayo sa Kanya. No? Ito daw ang dahilan kung bakit ang mga tao ay patuloy na bulag sa katotohanan ng Ebanghelyo ni Kristo na siyang larawan ng Diyos. Sapagkat hindi namin ipinangaral ng aming sarili kundi si Kristo Jesus bilang Panginoon at kami ay iyong mga lingkod dahil kay Kristo. Ito sinabi ni Pablo. Pero ito yung point 6. Sapagkat ang Diyos ang nagsabi. Kung nagsasabi, nagsasalita ang Diyos, meaning this is through the Word. Who is the Word? Jesus Christ. Sabi ito, sapagkat ang Diyos ang nagsabi, sabi niya, magniningning ang ilaw sa kadiliman na siyang tumatanglaw sa aming mga puso upang magbigay liwanag sa pagkakakilala sa kaluwalhatian ng Diyos. Let there be light. Sabi ng Diyos, nagsalita siya. Let there be light. And there was light. Hindi naghari ang kadiliman. Amen po ba? Bagkus sinabi ng Diyos, let there be light, nagningning ang buong kalawakan. Nagkaroon ng araw, nagkaroon ng buwan, nagkaroon ng iba't ibang mga bituin sa langit, nagkaroon ng liwanag sa gitna ng kadiliman. At itong liwanag daw na ito ay nakilala natin in the person of who? Sa mukha ng ating mahal na Panginoong Jesucristo. Na ipahayag ang Diyos bilang propeta sa mukha ng ating mahal na Panginoong Jesucristo. He is the image of the God that we cannot see. Ang sabi nga ni Pablo. Ang imahe ng Diyos na hindi natin nakita. Kaya yung mga ganito, palalahanan natin ang ating sarili. Ang biyaya ng Diyos na ipinadala ang kanyang buktong na anak para sa atin upang maging propeta, bilang propeta, ay isang dakilang biyaya para sa atin. Kasi ang kahilingan natin ay makilala natin ang Diyos, amen po ba? Kung hindi natin kilala ang Diyos, walang buhay na walang hanggan, amen po ba? Malinaw yun, na makilala natin ang tunay na Diyos sa pamamagitan ng isang propeta. Ang propeta ang nagpapahayag sa Diyos, amen po ba? Yun yung trabaho ng propeta. At anong ginawa ng Diyos? Siya mismo ay nagsugo ng isang propeta, ang kanyang mismong buktong na anak na si Jesucristo ang siyang naging propeta para sa atin. At nasolusyonan ng Panginoon ang unang problema ng tao. Tayong lahat ay bulag sa katotohanan. Amen po ba? Ngunit ang nagbukas sa ating mga bulag na mata sa katotohanan ng kabutihan at kahabagan ng Diyos ay walang iba kundi ang ating mahal na Panginoong Jesucristo. Ito ang dahilan kung bakit meron tayong mga Biblia. Ito ang dahilan kung bakit alam na natin ang katotohanan. At ano sinabi ng ating mahal na Panginoong Jesucristo? I am the way, after nun, the truth, ang katotohanan. At after nun, ang buhay. At ang nangyari dito, kapatid, ang katotohanan became person himself. In the person of our Lord Jesus Christ. Bilang ating propeta, bilang tagapagsalita mismo ng Diyos, bilang salita mismo ng Diyos, at bilang tagapaghayag kung sino ang Diyos sa mundong ibabaw na ito. At nawa kapatid, nagbigay ito ng encouragement sa inyo. Sapagkat kung ang katotohanan ay ang ating mahal na Panginoong Jesucristo at ang kanyang mga salita ay pinag-aaralan sa mga oras na ito, ang propetang si Kristo ay patuloy pa rin nagiging propeta para sa atin hanggang sa mga oras na ito. Nais mong magsalita ang propeta sa inyong buhay? Ang kahit sa mga oras na ito, basahin mo ang Biblia, kapatid. Sapagkat ang Biblia ay ang salita mismo ng Diyos. Si Kristo mismo ang Biblia. Okay? Let's pray. Ama, maraming salamat sa mga katotohanan na ibinahayag mo sa amin.
Maraming salamat o Diyos sa mga aplikasyon na iyong binigay sa amin at nalalaman na namin ang iyong mga salita na mas easy, mahal na Panginoon, at mas accessible sa mga kapanahunan ito. Gamitin mo nawa itong aming mga resources, mahal na Panginoon, upang makilala ka namin bilang propeta at tagapagayag ng iyong katotohanan sa aming buhay. At nawa itong mga katotohanan na ito ay baguhin kami sa araw-araw upang kami maging katulad mo na lumalakad sa katwiran, kabanalan, at patuloy na pagsunod sa mga lituntunin at batas na iyong ibinigay sa bawat isa sa amin. Lahat tayo sa dalangin sa pagkakipara ng Yesus.